So yan bang bobong gadon ay mastermind din? Ang ibig sabihin, hindi dapat paniwalaan ang survey kasi daw mga 2,800 respondents lang o mga Pilipino ang tinanong. Kung hindi ba naman bobo, hindi daw yun ang nag-represent ng buong Pilipino dahil nasa 100 million daw mahigit, which is totoo na 100 million mahigit ang populasyon ng Pilipino at hindi daw ito nagre-represent ang 12,800. Alam nyo sa mga ekonomista or may alam sa statistics or mathematics na pinag-aralan ninyo ito, alangan naman Clarissa Taratarang Hunghang Vova na ang respondents mo 100 million na Pilipino tatanungin mo na isa-isa kung ikaw ba ay sang-ayon kay Bangag. Ito ay universal standard VOVA. Bakit ngayon idinidiin si Harry Roque at now si Amy Marcos? Pero si Gadon, di ba yung bobong Gadon, meron din. I think, tigan natin. Kung kay Sas ko ba nakita yon? Tigan natin to. Tigan natin ang picture, ang ano ni Sas. Okay, tigan natin kay Sas. Nakita ko kanina. Okay. Okay. Tignan natin si Palangga. Okay. We should. Okay. Ang asyo nga. Ang dami ng post ni Sasa. Oh, yan. Oh, ito rin. So, ibig ba sabihin, mastermind din to si Gadon? Diba? So, ibig sabihin, mastermind din si Gadon. Mastermind sila lahat. Mastermind si Amy, mastermind si Gadon, mastermind si Roque. Dito sa pagkidnap. Nakita niyo mga kababayan, kung paano targetin ng mga bangag ang mga taong ayaw nila o gusto nilang parusahan, gusto nila talagang gaguhin. So ayan, picture ni Gadon. So yan bang bobong Gadon ay mastermind din? So kung ako sa iyo, Amy Marcos, wag mo nang iligtas yung kapatid mo dahil may mga nagsasabi naman, hindi naman daw kayo tunay na magkapatid. Dahil ikaw daw ay Lacson, hindi ka naman daw Marcos. Sabi ng mga nababasa ko sa comment section. So kung ako sa'yo, di ba may mga nababasa tayong mga ganyan. Kung ako sa'yo, sige. Okay? Senator Amy Marcos, kung ako sa'yo, puruhan mo na yang kapatid mo, half-brother mo, sabi ni Paul Mamraga, at ang Lisa Tanas. Diba? Ikaw na rin mismo nagsabi na hindi ka nakakalapit. Imagine mo, ikaw ang naghirap sa campaign-campaign. Diba? Although, yung bangag na yan, okay? Yung bangag na bangag, ikaw Romualdez, kayo bangag. Alam mo ba, Lenny Robredo, may nalaman akong chika boom boom. May iba lang ako. Talagang inoperate ka ni bangag. Di ba? Baka nga ikaw nanalo. Yeah, Amy Marcos, Lenny Robredo, may nagsabi sa akin na talagang, although maliban sa sinabi ni Atty. Glenn Chong na nakialam talaga ang mga ibang lahi. Kasi ako mismo, nandoon ako nung election 2022, di ba? Nung araw ng election, may mga foreigner doon. May foreigners, may intervention ng mga ibang lahi. Kung ako sa'yo, Lenny, ayan, magsalita ka na dahil dinaya ka. At dinaya talaga ang eleksyon. But anyway, balik tayo. So kung pag-uusapan natin na mastermind, ang lahat ng may picture dito sa taong ito na allegedly ay utak ng kidnapping, edi si Gadon, si Amy Marcos, sino pa ba yon? Si Amy Marcos, si Spokes Harry. So sila ba ay nag-conspire silang lahat? Meron pa yata picture dito eh. Okay? I think si yung aking kaibigan. Okay. Okay, hindi ko makikita. But anyway, okay, tingnan natin dito. Baka meron pa dito. May nag-comment. Ayan, ngiwi. Ngiwi si Sas.
Hindi ko alam kung kanino ko nakita yon. But anyway, okay, para just to, prove, okay, na ang mga bangag ay talagang nagbabangag na. Di ba? Never again Marcos. Kaya nga, ano yan? Ay, sabi ni Omar Fugal, i-zero natin ang mga bangag. Tahimik si Lenny, tatakbong mayor daw sa Naga. O nga, sa Naga yata siya. Nako, baka gamitin na sa Pandaraya ang European observers na ini-invite. Yeah. Oh, by the way, abangan nyo yung aming interview ni Attorney Glenn tomorrow, Tuesday sa Pilipinas. Pero hindi ko pa alam kung anong schedule, no? Anong araw, anong oras. Never again, straight PDP laban. So ngayon, mga kababayan, eto pa, okay? Recently, I think ngayong araw na ito, kung hindi ba naman mga kabangagan itong si Clarissa Taratara, you know? Diba? Si Clarissa Taratara, sabi ko sa'yo, hindi naman clear ang pangalan yan eh. Diba recently, nagkaroon ng Pulse Asia survey result na kung saan bagsak, diba, ang trust rating at approval rating nitong si Bangag. At actually, hindi lang yan, may negative pa yata siyang nakuha sa ibang mga firm. So mga kababayan, may nagtanong kasi na reporter during the press briefing nitong Malacanang press corps pala, nitong ni Taratara, okay, ni Clarissa Taratara. Kaya tanong kung ano daw ba yung reaction ng palasyo ng mga bangag sa trust rating at approval rating ni Bangag na jogsak. So ngayon, ang sinasabi ni Castro dyan, mga kababayan, ang sinasabi ng Hunggang, ito daw ay dahil sa mga fake news na kung saan, mga palangga, na kung saan daw yung mga tinanong doon na mga respondents ay maari daw na bigyan ito ng maling impormasyon o peking impormasyon. At ang isa pang pagiging syunga mo, Castro, ano ka ba? Castro, right? Pareho kasi nung NPA. Ikaw, Clarissa Taratara, na sinasabi niya mga kababayan, parang ang ibig sabihin, hindi dapat paniwalaan ang survey kasi daw mga 2,800 respondents lang o mga Pilipino ang tinanong. Kung hindi ba naman bobo, hindi daw yun ang nag-represent ng buong Pilipino dahil nasa 100 million daw mahigit, which is totoo, na 100 million mahigit ang populasyon ng Pilipino at hindi daw ito nagre-represent ang 12,800. Alam nyo sa mga ekonomista or may alam sa statistics or mathematics na pinag-aralan ninyo ito, alangan naman Clarissa Taratarang Hunghang Vova na ang respondents mo 100 million na Pilipino tatanungin mo na isa-isa kung ikaw ba ay sang-ayon kay Bangag. Ito ay universal standard VOVA. Magising yung mga kapitbahay namin dito sa hotel. Di ba? Ito po ay universal standard na pinractice na ito. Baka ilang siglo na o dekada siguro, maybe more than that, di ba, na kapag kumuha ka ng respondent, di ba, may statistics subject ba kayo nung kayo ay college? Okay? Kukuha ka ng sample, which is yung iba nga, 500 to 1,500 respondents. At ito, Clarissa Taratara, hindi lang ito ginagamit ng Pulse Asia o ng iba pang mga firms sa Pilipinas. Even dito sa Amerika, yung Gallup GALLUP survey, di ba? Ito din ang ginagamit across United States. Buong Amerika, ito ay gumagamit din sila ng ganitong klaseng way of survey or pagkuha ng mga respondent
from 500 to 1,500 personalities o people, di ba? May 2,000. Kasi yan ang standard pag nagkaroon ka o ikaw ay mag-conduct ng research. VOVA. Alam mo kung bakit? Siyempre, pag larger samples, pag malaki ang mga samples na kukuhain mo, kung milyon-milyon, kaya bang bayaran lahat yun? Yung 100, kaya ba lahat? At bayaran. Kailangan bang talungin mo lahat ang 100 million Filipino or so? Gaga ka, kung di ka pa naman kabuba-bubahan, yung sampling or respondents, yan ay standard yan sa buong mundo. Dahil sa tanga ka lang, at ipinagtatanggol mo lang ang bangag mong amo, di ba? Ipinipilit mo na itong 2,800 nito ay hindi nagre-representa o hindi nagre-represent sa buong Pilipinas. Kung hindi ka ba naman hunghang, ito ang pulso, kaya nga pulse yan, di ba? Ito yung pulso ng bayan na ibig sabihin yung mga random samples na yan o random respondents na yan, dito sa Amerika, mga tinatawagan yan, may mga nakaregistered na address, tinatawagan, or pinapadala ng letter, di ba? May mga ganon. Kung di ba naman show nga bells ito, yun yung 2,800 daw mga palangga. Ito ay hindi hindi daw ito nagre-representa ng milyon Pilipino. Palibasa, bagsak si bangang. Okay? Kaya pilit nila na pagsisinungalingan na hindi basihan yung ng 100 million Filipinos ang pagkadismaya kay bangag. Pero for sure, kung mataas ang grado ni bangag, paniniwalaan nila. Pero dahil bagsak si bangag, sinasabi nila dahil daw ito ay fake news. Mga kababayan, sabi ko ay mga nag-aral ng statistics dyan, nung college, ito pong mga random sampling na ito, o ito mga respondent na ito yung reflection. Ito'y accurate reflection ng hinaing o damdamin ng taong bayan na sukang-suka sila sa gobyernong bangag. At ito ay napatunayan na sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Amerika, na itong random sampling na ito ay nagpapakita ng representasyon sa total number of population ng isang bansa na sukang-suka sila dito sa gobyerno ni bangag. Yaan ay kung honest to goodness, di ba? Which is, hindi na kailangan ng random sampling. Nakikita nyo sa social media, yung mga sinasabi ng ating mga kababayan, sukang-suka na sila. Ito po ay ginagamit dekada-dekada at ito'y tinuturo sa eskwelahan. Medyo nakalimutan ko lang yung, nag-aaral din ako niyan, but syempre I have to review. Ang natatandaan ko lang na talagang ganito ang pagkuha ng mga random samples or yung tinatawag na respondents. Ito yung mga kinukuha mga tao randomly sa Amerika. Sabi ko nga sa inyo, randomly na tinatawagan or pinapadalhan ng letter para maging part nitong survey na ito. Ngayon, mga palangga, kaya nga yung result ng what do you call it? Yung survey nito nung Pulse Asia na mas mataas si Inday Sara ang kanyang approval rating at trust rating, nagpapakita ito kung ito ay honest to goodness na ginawa, which is I believe honest to goodness ito ginawa, ay mas majority ng mga Pilipino ay gusto si Inday Sara dahil nakikita nila na ang Pilipinas ay bumubulusok kasabay ng pagbulusok ng approval rating ni bangag dahil yun na nga, kidnapan, addictus benedictus,
tanimbala, pagbukas ng mga bagahe, mataas na presyo ng bilihin, kuryente, walang oportunidad ang mga tao, hindi naman tumataas ang sweldo, sa halip tumataas ang mga bilihin. Diba, mga palangga? So, tanga, my God. Walang firm sa buong mundo na kukuha siya ng respondents na 1 million katao. Hindi yan practical, Clarissa, tara-tara. Ang Ilonggo, alam niyan tara-tara na yan. Standard yan. Pinag-aaralan yan sa statistics. Wala ka ba niyan? Paano ka naging abugaga? Well, abugaga ka nga, di ba? Kahit ano nyo yan, itanong nyo o i-research ninyo. Hindi po 2008 ba yung sa, nabanggit 2008? Yung iba nga dyan, 1,000 lang, 1,2 to 1,500 nga, di ba? Ano sinasabi niya na hindi daw na hindi daw, what do you call it? Na hindi daw basihan ito. Dahil ito daw ay hindi nagre-representa sa 100 million Filipinos, Yeah, sabi ni Christian, magtanong kaya siya kay Taning. Oh, yan. Baka nag-ano na yan, baka bangag na rin yan, hindi natin alam. Sana nga, wag na silang bumangon, ano? Di ba? Wag na bumangon. Oh, by the way, Happy Easter na. Ano na pala, nakalipas na yung Easter. Kanina, nag-Happy Easter kami dito, no? Clarissa, tanga-tanga. Ganun na nga yun, Merasol. Ilonggo lang kasi yun eh. Clarissa, tanga-tanga. I like that. Tagalogin na lang natin. Mirasol Gondi Paz. Marisa Taratara. Alright? Sabi ni Roy Verano, simple lang naman yan. Kung mataas na ratings mo sa 100K pa lang, di mas lalong tataas kapag 1 million. 10 million na tanongin mo. 10 million? Alright. Mas okay. Mas okay pa mapanood sa mata ng vlogger kaysa sa kanila. Bobo lang talaga, sabi ni Wendy Odonio. Ayun na nga, mga palangga. Jules Ruiz, thank you. So ngayon, sabi ni Trollbuster, Locaret daw. Oo nga, Locaret nga. Hi, beautiful life. Ngayon, okay, sure win, PDP laban, sabi ni Robert Mendoza. Ayan. So, bumoto pa rin po tayo. Talagang i-search natin ang boto. Speaking of that, sabi ni Ana Ganda, Duterte 10. Kasi recently, alam nyo, ito nga eh. Di ba si Tolentino galing sa alyansa ng mga bangag? Silita Satanas nasa wake ni Nora Honor na, sabi, nandiyan nag-iyak-iyak. Acting lang yung gagang yan. But anyway, yaman na muna siya kung nandiyan siya. Ngayon, etong pag-usapan natin, dahil you talk about Duterte 10, pinromote natin kanina nung nasa event tayo. Kung napapansin ninyo, lumayas na itong mga, ano tawag dito, yung mga kandidato ni Bangag, katulad ni Camille Villar, at ni Amy Marcos, and now eto si Tolentino, itinaas nga yung kamay niya, diba? Pinopromote siya ni Robin Padilla. Kaya nga ang question doon, 10, Duterte 10, tapos yung pusuportahan ni Robin yung dalawang itinaas ni Inday ang kamay, then si Tolentino, 13. Which is which, Robin Padilla? Actually, tinanong yan ni Chris Lam, no? Which is which? Bakit 13 ang sinuportahan niya? Okay? Bakit 13? At saka, Robin Padilla, by the way, gusto ko lang mag-comment kasi, di ba, tinaas nga ni Inday Sara yung kamay nung dalawa. Ako talaga, sabi ko, I respect that kung ano man ang strategy ni Inday Sara. At tila bagang lalim. Parang merong yatang nagtampo daw. Tama ba? May mga nagtampo sa PDP laban. Okay. Huwag na kayo magtampo. Okay? Ang question ko, Robin Padilla, bakit hindi mo itaas lahat ang kamay ng Duterte 10? Napansin nyo ba? Magtataka ka.
Tolentino, no, traidor yan. Although, you know, we always talk about vote straight PDP laban. Kung sincere, okay, kung sincere si Robin Padilla as PDP laban, itaas mo lahat ng kamay. Itaas mo kamay ni Atty. Vic. Lahat doon, tinaas ba niya lahat ng kamay? Scientific method ang gamit dyan, sabi ni Chris Cruz. O yun na nga, palangga. Okay, stop 13. Okay, 10 lang. So bakit hindi mo itaas ang kamay? Itaas mo lahat. So meron ka rin bang ayaw doon sa 12? Sa 10 na lang? Sino ang ayaw mo doon? Yun ang tanong ni Chris Lam, nabasa ko kanina. Bakit as a PDP Laban chairman, bakit hindi mo tinataas ang lahat, even the guest candidates o guest senatoriables? So itaas mo lahat. Bakit si Tolentino? Well, it's your choice, no? Hindi ka kahit gusto mong paikot-ikutin mga sila patiwarek, hindi, wala akong keber ko, di ba? But ang punto de vista dito, doon po sa mga Duterte 10, huwag na kayo magtampo doon kay Inday Sara na tinaas na si Amy. Sabi ko nga, may sarili siyang strategy na yan. Ngayon, ang gusto ko, itaas muna ni Robin Padilla ang lahat ng kamay ng Duterte 10. Bakit si Amy tinaas niya? Bakit itong si Tolentino tinaas niya? Because if you want unity sa PDP laban, right? O baka mali ba ako? Tinaas na ba ni Robin Padilla ang kamay ni Atty. Vic Rodriguez, number 56? Tinaas na ba niya yung kamay ni Kong Marcoleta, ni J.V. Hinlo, ni Dr. Mata, ni lahat doon? Di niya mataas si Pastor Quiboloy o sino pa yung ating mga 10 candidates. So, itaas mo muna. Alright? Nakakabilib ka talaga palangga kasi nakasama mo sila sa Den Haag pero hindi ka plastic pag may nakita kang mali, sabi ni Ruby Valley. Ay, oo, mga palangga. Dahil hindi naman ako aso na susunod-sunod sa kanila. Well, in fairness kay Robin Padilla, he seems so nice. Pero sabi ko nga, hindi po enough sa akin na mabait ka. Gusto ko mabait ka sa Pilipino sa lahat. Hindi lang sa akin. Kaya ako galit ako sa mga tao na mabait ka dahil, dahil kahit pa paano, maharlin ka, nakikilala, pero pagdating sa iba, masama ugali mo. Actually, ako very, observant ako. Alam mo, may kwento lang ako, hindi ko na lang sasabihin kung saan, hindi dito sa Vegas. Meron ako isang pinuntang event. Sabihin ko na nga, sa dahig. Ayoko na magpaka-plastic, my God. Okay, sabihin ko na. Dali, itaas ni Robin Padilla, wala naman siya bilang, sabi ni Sir. Meron doon, first day ko, okay? Wating-wating no Tolentino, first day ko sa dahig. Bait-bait sa akin nung isang babae, mabait siya sa akin, ng isang kababayan natin, no? Marlika, ganyan. Tapos, meron dong isang elderly na nakisuyo sa kanya. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko at narinig ko yung approach niya na parang nakisuyo lang na, oy, ate, baka naman pwede mo akong picture. Parang, hindi ate, ako lang nasabi. Parang sinabi ng ating elderly, ating kababayan, ay pwede pa picture. Ang sabi niya, hindi, kasi may yung kamay ko, ganyan. Off ako doon. Ano pa naman yung picturean mo? 'Di ba? Hawakan mo yung ganyan, yung camera, nakikisuyo. Alam niyo ako, kahit anong lahi, pwede bang bitbitin mo to, hawakan mo, basta wag lang joke ba yung pahawak sa akin. At I always, magkaiba tayong personality. Yun lang yun. But again, ang punto, di ba, pati tayo napunta sa ganung usapan. But anyway, masyado akong, because of Robin Padilla, no? Tama. Na, pag hindi pwedeng mabait ka lang sa akin dahil, Marlica, matapang, magbi-BFF tayo. No. Kailangan mabait ka sa lahat. Kasi ang tunay na mabait, ang tunay na tao, hindi yan namimili dahil Marlica ka, Bongo ka, Amy ka, Rodriguez ka, or whatsoever. Dapat mabait ka sa lahat. Katulad na lamang nung nalala nyo yung viral ni Amy Marcos na
may nagpa-picture sa kanyang loyalista, tapos parang diring-diri siya. Ako, hindi ako ganun. Palangga, nakasama niyo na ako. I'm fun to be with. Kanina nga, bitin ako eh. Sabi ko, akala ko ba sasayaw tayo? Nagsayaw-sayaw kami, kulang, bitin. Kulang ang oras. But anyway, going back. So, doon kasi sa nagtanong na sabi sa akin, isa kabini palangga, Ti Marlica, nakasama mo sila sa dahig pero binabanatan mo. Kasi ganun yung tama. Hindi porket magkaibigan tayo, nakita ko, ba't bait-bait ka sa akin, tapos tarantado ko sa ibang tao, hindi ka mabait. Di ba? Hindi ka mabait. Ibig sabihin, plastic-plastic ka lang.